Stress at anxiety. Alam mo ba na nakakakos yan ng palpitation, acid reflux, digestive issues, headache, focus. Sige nga, Kabs. Kung ikaw nakakaranas ng ganyan, pakiusap ha. Ayusin mo na yan. Alam mo ba ang kalaban mo dyan? Mismong sarili mo, kabayan. Totoo yan. Okay, pumunta ka sa doktor. Binigyan ka ng gamot. Anong gamot? Antidepressant. Okay ka dahil sa binigay na gamot. Huwag kang magdepende dyan. Alamin mo kung ano yung bagay na nakaka-trigger dyan sa pagkakaroon mo ng stress at anxiety. Hindi po biro yan, kabayan ha. Bakit ko na-brought out tong content na to? Ayan o, pasyente. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Paano? Ganito ang senaryo. Habang tinitignan ko yung dinodouble check yung mga resulta nila, ang lolo mo, biglang kwento ng kwento. Sabi ko, bakit ka hinihingal? Bakit parang kinakabahan ka? Palpitation. Okay, lumabas lahat ng resulta. Lahat negative. Okay ang resulta. X-ray, ECG. Kabs, normal. Base sa kwento ng pasyente, malum sadik. Alam mo kaibigan, sadik kasi kaibigan. Kwento na siya. Ayun. Problema sa kanilang lugar, kabayan. Pamilya. Totoo yan. Kabs, ito lang po ha. Be kind sa inyong sarili. Kung kailangan nyo magpahinga, go! Mag-rest kayo. Huwag nyo pilitin ang katawan nyo, Kabs. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Lalo na kung tayo, ikaw na nanonood ngayon, OFW ka. O kung kahit nandyan sa atin sa Pilipinas, kung ikaw taga-probinsya ka, lumuwas ka ng Manila para maghanap buhay. Alagaan yung kalusugan nyo, Kabs. Anxiety at stress, kabayan, pwedeng mag-create yan ng mga sintomas o kaya ng sakit. Maniwala ka. Bakit? Kapag ikaw stress, may gana ka bang kumain? Kaya nga sabi ng iba kung gusto mong pumayat, magpaka-stress ka. Kasi nakakapayat yan. Disrupted lahat yung mga chemical reaction ng katawan mo dyan. Sa tingin mo, sa 300 na chemical reaction ng ating katawan, baka ang gagana lang dyan 50. Paano na lang? Hindi po ba? Kaya please, huwag nyo pong pabayaan yan. Kala nyo. May nababalitaan din kayo siguro dahil sa stress at anxiety. Anong nangyari sa kanila? Nawawalan na sa katinuan ng kanilang pag-iisip. Hindi ba? So, kabayan, to address stress and anxiety, so ano bang gagawin natin? Kasi ano to self-help ito, kabayan. So, kung self-help, kailangan mas strategy. Hindi ba? Kagaya ng, kung hindi ka nag-exercise dati, buwes, ngayon mag-exercise ka na. Kung ikaw hindi ka marunong mag-relax, kung hindi ka makapagpigil o kaya ikaw agresibo ka, try to control yourself. At, siyempre, kabayan, healthy lifestyle ka dyan. Siyempre, Kabs, sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, para hindi tayo, alam mo yun, madaganan sa mga problema, kumapit tayo dyan. Totoo yan. Walang imposible, Kabs. Bayan, hindi ka ba nagtataka? Si Lord binigyan ka ng problema o pagsubok na yan. Bakit? Isipin mo, kaya niya binigay yan dahil alam niyang kaya mo. Andyan lang si Lord sa ating tabi. Gumagabay lang sa atin. Nasa atin kung paano natin hanapin yung estratehiya na yan para maresolbahan natin yung problema. Ngayon, Kabs, minsan, di ba ang problema, nagugulat ka na lang nare-resolbahan? Kaya huwag mong pagkaisipin yan. Kasi kung nakafocus ka sa problema, Kabs, talaga makaka-stress ka dyan. Pero kung ang pagfokusan mo kung paano masolusyonan yung problema, tingnan mo, hindi mo mamamalayan yan. Lahat ng problema, pinagdaanan mo na. Sa totoo lang, sasabihin mo na lang sa sarili mo, sa lahat ng problemang pinagdaanan ko, yan pa kaya? Basta lang, manalig tayo, Kabs. Samahan natin yan ng tiwala sa sarili at pananalig sa Diyos. Kayang-kaya yan, kabayan. Hindi biro yung anxiety na yan. Biruin mo yun. Ba't nagkakaroon ka na ng bigla-biglang pananakit yung tiyan? Parang kinakapos ka ng hininga. Kabs, akala mo lang may sakit ka sa puso. Kagaya ng pasyente, natatakot. Kala niya may sakit sa puso kasi tugdug-dugdug. Kala niya may problema sa thyroid. Hindi anxiety, stress na stress, kabayan. Okay, kaya ingatan nyo pa yung kalusugan nyo Yan ang tanging kayamanan, kabayan, na dapat pakaingatan. God bless everyone. Babush!